Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may bagong updated na nasahod ang mga domestic helper dito sa Hong Kong. So every September, every year, nagtataas ng sahod sila. And nakaraang taon, medyo mataas yung inano nila, tinaas. So ini-expect namin ngayon na taon is aabot na ng 5,000 Hong Kong dollar yung sasahurin ng domestic helper dito sa Hong Kong. Pero hindi pa nila sinagad, nag-minus pa ng 10. So yung bagong sahod ngayon ng mga domestic helper na paperma ng kontrata ngayong October is 4,990 Hong Kong dollar. So 10 na lang yung kulang para 5,000, hindi pa talaga sinagad. So sa pera natin is 36,000 siya. Ayan, sa as of today na palitan ng pera, Hong Kong dollar to peso, 36,000 siya guys. So malaki na din compare sa ibang mga nagpapasahod na ibang country. Swerte na din kasi dito sa Hong Kong malaya ka magagawa yung mga gusto mo, makakauwi ka kaagad ng Pilipinas kung gusto mo. So sa akin pabor yun sa kanila, pero yung mga nakapirma na ng kontrata last September or last year, basta hindi ka nagpirma ngayong October, is steady yung sahod mo. Kung yung sahod mo, sahod ko 4,730, tuloy-tuloy lang yung ganyang sahod ko hanggang sa makarating ako sa next year na kung magre-renew ako is pipirma ako ng bagong kontrata. Ngayon yung 4,990, yun yung maaabutan ko na pasahod. So yun yung magiging sahod ko next year. Sayang, June kasi ako pumirma, July, August, September, October. 4 months na lang sana is mag-aano na naman, mautak tong amo ko. Ginanon niya para medyo makaano siya, hindi siya, kasi 2 years mong niyang babayaran yung 4,990 and sa susunod na October, siguro 5,1 na, 5,150 yung sasahurin ng mga domestic helper. 4 na buwan na lang, tapos papasok na yung bagong sahod na increase, pero mautak yung amo ko. Ginuha niya ako yung patapos na ganyan. So yung food allowance naman is 1,260. Sa pera natin is nasa 9,000 Hong Kong dollar. So food allowance yun. Swerte yung may mga food allowance kasi nga nabibili nila yung gusto nila, nakakain nila yung gusto nila. Yun yung maganda. Yung wini-wish ko talaga dati pa, pero ang hirap nila ibigay. Yung dapat is ibigay nila mandatory talaga yung food allowance. Kasi kawawa, hindi ba nila alam kung ano yung mga pinagagawa ng mga amo? Napaka-konti. Alam mo yung sasabihin nila sa'yo, diet kami ngayon, diet kami. Ganun. Tapos hindi sila kakain. Ikaw nakatulong, ang dami mong trabaho, tapos wala ka pang kain. Ay, grabe guys, naranasan ko na parang matutumba ako sa gutom. Nagtutupi ako ng damit, tapos biglang nandilim yung paningin ko. Grabe talaga. Ay, as in, naranasan ko yung piyaya, tanghalian, hapunan. Putak talaga nung bago ako. Pero ngayon hindi na ganun. Kasi dati takot ako sa camera. Ngayon hindi na ako takot. Ginagawa ko kung ano yung gusto ko. May camera man dyan o wala. So, hindi ko alam kung tinitingnan ng amo kong babae. Takot naman yan siya na na tablahin ako or pagalitan ako, kasi nga alam niya na sumasagot ako. Simulat sa pool talaga na nandito ako, hindi ako nagpapatalo, tsaka wala talaga akong galang. Hanggang ngayon nga, wala pa rin akong galang Nabas-bawasan lang ng konti, pero ganun pa rin yung ugali ko. Yung bata kanina, hindi ko alam kung narinig ng amo kong babae, nag-away kami ng bata. Visit. Kasi, yung chocolate ba, hindi pinapabuksan, nandyan lang sa gilid, naka-display. Alam mo yung wala siyang gagawin, niya lang, sirain niya lang yung araw mo. Binuksan niya yung chocolate, tapos hindi niya naman kakainin. Sabi ko, bakit mo binuksan? Tapos nagalit siya. Sabi niya, sino ngayon yung may pinakamasamang ugali? Sabi niya, are you proud of yourself? Ginaganon ko kasi yan siya kapag nagagalit ako. Natutuwa ka sa sarili mo? Ganyan ka? Ginaganon ko siya. Binalik sa akin ngayon, nag-init yung ulo ko. Sabi niya, are you proud of yourself? Malakas yung boses. Sabi ko, yes, I am. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos malakas na din yung boses ko. 6 na taon lang yung kaaway ko, guys. Sabi ko, are you proud of yourself of what you do it? Sabi ko ganun. Tapos biglang paluha na siya. Kumakain siya naghahapunan. Tapos nag-aaway kaming dalawa habang sa harap ng pagkain.
Sabi ko, di masaya ka sa ginawa mo. Sabi ko, ayan, kainin mo ngayon yan. Nagpaalam ka doon, nabubuksan mo yan, tapos ngayon binuksan mo. Ayun, ipapakain ba sa'yo yan? Ginanon ko talaga siya. Sabi niya, napakasama mo, sabi niya ganun sa akin. Ba't ka nagagalit? Sabi ko, may sinabi pa siya na nagpanting yung tenga ko. Sabi ko sa kanya, sabihin mo dun sa mama mo. Sabi ko ganun sa kanya, tell to your mommy so I can go back to Philippines. Sabi ko ganun. Doon siya nahinto yung pagiging matapang niya kasi hindi yan nagpapatalo eh. Alam mo yung siya yung tama dito sa bahay. Yung mama niya sinisigawan niya lang, hindi luhod yung mama niya sa kanya, pati yung papa. Ako lang din niya papaluhod. Inaaway ko talaga yan siya. Sabi ko sa kanya, sabihin mo doon nang makauwi na ako, pagod na din ako magtrabaho dito. Ginanon ko talaga siya. Bahala yung amo ko dyan kung marinig niya o ano, nasa kwarto siya, nag-aaway kami dito sa sa living room, away kaming dalawa. Tapos paiyak na yung bata hanggang sa huli, din tumigil na siya. Sabi ko, sabihin mo mamaya sa mama mo kasi alam mo, kapag nakita yan ng mama mo, sasabihin niya, nandyan ka nakatingin, hindi mo pinigilan na binuksan yan. So, hindi lang ikaw yung mapapagalitan, ako din, ginaganyan ko yung bata. Tapos yung mata ko pa naman, malaki na, dumidilat pa. Talagang nagigil ako kanina. Tapos ngayon yung kamay ko, minsan nagagaya na nga din ng bata eh. Nananakit na din ako. Alam mo yung, minsan hinahawakan ko siya dito, lalo pag tapos, napipikon ako ba, halimbawa. Tapos, uulitin ko yung sinabi niya, splash me, gaganon ako, tapos biglang uunahan ko yan siya ng saboy ng tubig sa mukha, as in, ay grabe na. Kaya minsan pinipigilan ko yung sarili ko kasi nga bumabalik yung ugali ko dati na hindi nagpapatalo ba kahit pinipigilan ko, Diyos ko Lord. Pero ready ako anytime kung palayasin ako dito, wala akong pakialam. Kasi pagod na din ako guys, as in, yung mga, meron pa akong subscriber, alam mo, sabi sa akin ngayon, Ate Jen, tulungan mo naman ako, heartbroken ako, kailangan ko nang makakausap. Putang ina, heartbroken ako, hindi ko kayo inano dyan, manahimik kayo, hoy. Pag nakikipag-usap pa naman sila, inaabot ng ilang minuto, oras. Kailangan ko na kausap, heartbroken ako, hoy. Inutusan ba kitang magjowa-jowa dyan? Tapos ngayon mag-heartbroken ka, tatawag ka sa akin. Diyos mio, buti na lang kamo sa page ko nag-chat. So hindi ko binasa na ko lang nag-ano lang sa akin ba sa email ko doon nakalagay. Hindi ko binubuksan yung page ko hanggang ngayon kasi pagod na pagod ako guys. Alam nyo, anong oras na ngayon? 1:00 na ng madaling araw. Gusto kong matulog pero ayoko din na bukas wala akong upload, bukas wala akong video na bago. So kaya ginagawa ko to. Pero intindihin nyo din ako, tao lang din ako humihinga. So, ayun, hindi ko nire-replyan. Yung problema ko, hindi nyo, tahimik lang ako, pero, mamaya-maya magsisipa-sipa na ako ng lata dyan sa daan ba. So, ayun lang, yung sahod ngayon, swerte, kaya apply na kayo, kasi 36,000 na yung sahod, sayang, apply na. Tapos, pagka nag-renew kayo sa susunod, hindi malaki na yung, makukuha nyo, apply na, kapag swerte mo, pero pag minalas ka sa amo, malas ka talaga as in. May mga amo dito na napakasalbahay, punyeta talaga. Ayan, grabe, marami. Swerte na talaga ako dito sa amo ko. Wala akong masabi, kahit yung bata, kaaway ko parati. Pero at the end of the day, kami pa rin dalawa yung naglalaro. Wala siyang choice. Ayan, so, yung amo kong babae, natutuwa na lang, kikita niya kaming dalawa, natulog siya kanina, tapos pagising niya, dalawa kami ng bata nakahiga, nagsusulat yung bata, tapos ako natutulog, tapos biglang pagbukas ng pinto, bangon agad ako, pero namumula yung mata ko guys, natulog ako, tapos siya din sabi niya, ay sorry, nakatulog ako, sabi niya ganon. Tapos ayun, ko lang na, yun nga, bagong sahod na naman, kung swerte nyo talaga dito, pero maraming mga taga Middle East ang hindi kinakaya yung trabaho dito sa Hong Kong. Kaming mga taga Hong Kong, kasama na ako dyan, matitibay na kami, makakapal na mukha namin, hindi na kami, alam mo yun, yung gutom, yung pagkain na konti, nasanay na lang kami, yung pagkain ng noodles, nasanay na kami. Ako nakakadiskarte ako, yung ulam ko nga ngayong gabi, kanin na nilagyan ng fried rice, ayan, toyo lang, tsaka mantika, kasi nga naubos ko na kaninang tanghali yung itlog ko na 1 piraso, so bukas pa yung day off ko, bukas pa ako bibili ng panibagong itlog, so yun yung ulam ko, kasi nga sila, ulam lang nila, kanila lang, wala silang pakialam sa'yo so yun, ginawa ko, tapos yung patatas is binalatan ko, pinatong ko sa sa bigas na sinain ko,
Ayun, tapos ayoko din mag-ulam ng sardinas, meron ako dun, binili niya. Hindi ko na kaya. Dati paborito ko yan, as in, nung nasa Pinas ako, kasi nakakatikim ako niyan, ano lang eh. Minsan, sa 6 na buwan, isang beses lang ako nakakakain niyan. Noodles, hindi talaga. Minsan lang, kasi hindi ko din siya bet. Hindi ako ganun ka nasasarapan sa noodles. Mas gusto ko yung sardinas nung sa Pinas ako. Pero nung nandito na ako sa Hong Kong, makita ko pa lang yung mukha ng sardinas. Naiinis na talaga ako. Talaga. Iinis na talaga ako. Ayoko na yan. Na-miss ko na yung, kaya nagpo-post ako or nag-shared post ako ng mga munggo. Diyos ko, naglaway ako tuyo, ganyan. Yung mga nilaga, sinigang. Ay, Diyos ko, papaitan. Yan yung mga kinakain ko sa Pinas. Tapos pagdating dito, hindi ko sila matikman. Dati gusto ko ng merienda, pupunta lang ako sa Goldilocks. Yung Goldilocks is, lakad lang ako siguro ng mga 50 step or siguro 25 steps. Ayan, Goldilocks na. So, bibili ako ng dinuguan, tas puto, tas, ayan, craving satisfied. Milk tea, Greenwich. Pagdating dito, guys, kawawa ako as in. Alam mo yung tinitiis ko, yung saging, yan na lang yung takbuhan ko na ginagawa kong pangtanghalian. Or hindi tanghalian, ano siya ba, snacks. Ayan. And also sa tanghali, kung ano lang yung nandyan, nagdidiskarte na lang ako. Minsan bumibili ako ng talong, inaadobo, diskarte lang talaga yung kailangan. Yung talong na inadobo ko, 3 beses ko pa yan kakainin. Ilalagay ko siya sa ref, tapos kahit malamig kinakain ko. Tiisan lang talaga pag natapos ko tong bahay, pag natapos ako dito, matutuwa talaga ako or proud na proud ako sa sarili ko na nagawa ko to. Kaya kayo, kung may pangarap kayo and kahit walang pangarap, basta gusto nyong pumunta dito and gusto nyong umuwi pagkatapos kung hindi nyo kaya, pagpunta kayo ng Hong Kong, mag-break na lang kayo ng contract pag hindi nyo kinaya. Malapit lang yung Pilipinas, madali lang umuwi. So, ayun guys, ako nung nakaraan, nag-upload ako ng video dito, sinasabi ko, gusto ko ng, bagnet or lechon kawali na may bagoong yung sa bote, and gusto ko ng tahong, ganyan. So, mayroon akong subscriber na umuwi ng Pinas and babalik ngayong October 18 dito sa Hong Kong. So, nagpasabay akong binili ko is yung bagnet nga na bagoong, ayan, 200 ml ba yun? And then, isaw. Yung isa is sweet and spicy, and isa is barbecue yung flavor. So, 2 isaw and isang sisig. So, ayun, excited na ako, and binilhan ko din siya, sinabayan ko siya ng isang isaw din and isang bagnet. Sabi ko kanya na, ayan, so excited na ako na magbalik siya dito, kaso 18 matagal-tagal pa, ayan, antayin ko, pero nag-order na ako, isi-ship na sa kanya doon. So, ayun lang guys, mag-apply na kayo dito, try your luck, kasi hindi mo naman, ako nga, wala akong karanasan, ganito lang ako, payatot pa, dati hindi ako payat, pero wala talaga akong may pagmalaki, wala akong alam, pero look at me now. I was already 1 year and going to 5 months na dito sa Hong Kong. Halos, sabi nga nila, naikot ko na daw yung buong Hong Kong. Pero para sa akin, wala pa ako sa 1/4 na naikot ang Hong Kong. Yun yung perks ko. Gusto kong ikutin yung buong Hong Kong. Magsawa ako dito para kung aalis man ako, ay, naikot ko na yung Hong Kong. Satisfied na ako. Ayan. So, ganun yung mindset ko. And also, yun, makakapunta ka ng bar. So, yun yung hobby namin ngayon, pumunta ng bar. Ayan, pero laylo muna ako kasi nga, grabe yung ukay-ukay dito guys, 10 Hong Kong dollar, 10 Hong Kong dollar, dami ko ng, dami ko nang nabibili, ganyan. So, merong nagchat-chat sa akin. Sana hindi ko na lang to in-entertain, hindi ko naman jowa. Nung nag-aaral ako is, first year, third year ako. So, parang barkada na. So, ngayon ka-chat-chat ko, nahuhulog ata ang puta. Tapos ngayon tawag ng tawag. Tapos ngayon nag-chat-chat. Ayan. So, ako yung babae na mas gusto ko ng tahimik na buhay. Ayoko nang may nobyo. Baka nga maging matandang dalaga na lang ako nito, char. Purya gaba. Ayan. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye. So, try your luck kasi malaki na yung sahod dito sa Hong Kong. Pwede nyo ng simula to. Makakapag-negosyo na kayo, 2 months. Pwede na kapital ng negosyo. Tapos bahay, makakapagpagawa kayo. Isang contract guys, 2 taon. Sure na may bahay kang uuwian. Baka may bonus pa yan, may palupa pa pag nasa probinsya.
Yung kaibigan ko na 7 months lang siya dito sa Hong Kong, nakakapag ng kuryente na kasi wala silang kuryente dati. So may kuryente na sila ngayon, and then na siya, nakabili na ng lupa, sariling lupa nila kasi dati wala. And ang sisi niya lang is sumali siya dyan sa parang networking, nabudol siya. Dito sa Hong Kong, maraming magchat-chat sa'yo, nasa spam, hi ganda, hi ganyan, hi ganyan. Mga taga Pilipinas na feeling mo may mga may-ari ng sasakyan yung profile, and ibubudol ka ng networking. So nabudol siya dun, partida, teacher pa yun, nagpabudol. Parang ang nilabas niyang pera is 20,000 nung time na yun. So, tinatry niya kaming pero nananahimik kami kasi iba yung priority namin. So, ngayon nga, nag-break siya ng contract. Sayang, yung 16,000, hindi niya din napagalaw ngayon. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero nung nakaraan, post na ng post about sa networking. Ngayon, biglang napagod na siya. Tumigil na. Wala atang magandang may dudulot. Kaya, yung may mga magchat-chat sa inyo dyan, nasa Hong Kong na kayo, and may nagchat-chat sa inyo, hi ganda, ganyan. Oy, best friend, ganyan. Nasa spam. Huwag kayong maniwala dyan kasi mga networking yan. Ayan lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.